Sige na, Salve. Ipakita mo na sa mga babae nagtatrabaho dito sa Heaven Club ang wedding ring nyo ni Edison. Hala, dali na! Ano ka ba, Mama G? Hindi ko naman kailangan ipagyabang yung mga bagay na katulad nito, di ba? Anong hindi? Aba, kapag sa club ka nagtatrabaho at may lalaking seryoso sa'yo, lalo na't pakakasalan ka pa, my gosh, girl! Daig mo parang tumama sa loto niyan. Hindi naman kasi lahat ng lalaki ay makikita ang kabutihan, kagandahan at kalinisan ng pagkatao ng mga nasa ganitong klase ng trabaho. Karamihan sa mga lahi ni Adan ay laruan lang ang turing sa mga tinaguriang kalapating mababa ang lipad. Sa kaso mo, singer ka naman dito sa club at hindi ka GRO. Kaya pwede kang magtaas noo kahit kanino. Masaya ako para sa'yo, Salve. Kahit na masakit para sa akin nang umalis ka at iwan mo kami. Hindi lang ako nawalan ng isang magaling na singer dito sa club ko. Parang nawalan din ako ng isang anak. Salamat po, Mama G. Hindi naman po ako mawawala sa inyo. Dadalawin ko pa rin naman po kayo dito. Salamat po sa pagtanggap sa akin dito sa club. Dahil po sa trabaho ko dito, naitaguyod ko yung pang-araw-araw na pangangailangan ng nanay kong may sakit at mga kapatid ko nag-aaral sa probinsya. Salamat po sa 3 taon. Nalulungkot din po ako sa pag-alis ko pero kailangan po kasi. Loka! Ano nalulungkot ka sa pag-alis mo? Wag! Dapat, sobrang magsaya ka. Nakaalis ka na nga sa lugar na to. May Prince Charming ka pa. Basta Salve ha. Huwag mo namang kalilimutang dalawin kami rito paminsan-minsan. Ay nako, mamimiss ka talaga namin. Hello, sino po ito? Hello? Junior? Ako ito, si Ate Salve mo. Ate, ikaw pala! Ako nga. Teka, nasaan si nanay? Ate, may pinuntahan kasi. Baka mamayang gabi pa ang balik niya. May ipapasabi ka ba? Pakisabi na lang na kinakamusta ko siya. Mag-iingat kayo dyan lagi ha. Kung sakaling medyo lumuwag ang schedule, dadalaw kami dyan ni Edison. Sige Ate Salve, gusto nga rin namin makilala ang napangasawa mo. Sigurado akong napakabait niya. Honey, masyado ka naman yatang busy sa pagliligpit ng mga gamit natin. Hindi mo ba papansinin ang pagpapakit ko sa'yo? Han, hindi ba ikaw may sabi na maaga tayong uuwi sa inyo sa Cavite bukas? Kaya ito, inaayos ko yung mga gamit natin para mag-check out na lang tayo at hindi na maabala bukas. Makakapaghintay naman ang mga gamit na yan. Pero ako, hindi na. Alam mo ba na kanina pa ako nang gigigil sa'yo, ha? Kaya di ka na rito. Han, ano ba? Teka muna. Huwag mo na akong yakapin at halikan. Maliligo muna ako, ha? Maliligo? Good idea. Oo. Gusto ko sabay tayo maligo. Nabubuhatin na kita pupunta sa banyo. Di ka pa naliligo. Bango-bangong bunahan. Han, may kiliti ako dyan. Ano ka ba? Pero sige, sabay na tayong maligo ha para pareho tayong mapreskohan. Hindi ako papayag na basta lang tayo magpreskohan, honey. Sa ganda mong yan, talagang magliliyab tayo sa kaligayahan. Ikaw talaga, Han. Kahit pilyo ka, alam mo mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, honey. At patutunayan ko yun sa'yo ng paulit-ulit. Bango mo talaga, honey. Alam mo, Han, maligo na tayo para matuloy natin yan mamaya. Honey, bakit nanlalamig at nanginginig yata ang mga kamay mo? Kinakabahan ka ba? Oo, Han. Nag-aalala ako. Baka kasi hindi ako magustuhan ng mama mo.
Lalo na malalaman niya kung saan tayo nagkakilala. Ano naman kung malaman niya? Singer ang trabaho mo doon at hindi ka naman lumalabas sa kasama ng mga customer sa club. Alam na alam ko na malinis kang babae. Isa pa, honey, mabait ang mama ko. Sigurado rin ako na magugustuhan ka niya, hindi lang dahil sa maganda ka, kung hindi dahil mabait ka at responsable sa iyong pamilya. Salamat, Han. Sana nga. Ngumiti ka lang, honey. Everything will be alright, okay? Ay, Edison! Baka gusto niyo munang kumain ng iyong bisita. Kakaluto ko lang, mainit-init pa yung pagkain. Yaya Minda, hindi na po natin bisita si Salve. Asawa ko po siya at dito na muna kami titira sa bahay. Habang hindi pa kami nakakabukod. Honey, si Yaya Minda. Siya ang kasama natin dito at siya rin na nag-alaga sa akin simula bata pa ako. Ay, nako. Mag-asawa na pala kayo. Ay, pasensya na mga anak at hindi ko alam ha. Binabati ko kayong dalawa, Edison at Salve. Salamat po, Yaya Minda. Yaya, si Mama nga po pala. Alam na ba niya na narito kami? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Eh, nasa kwarto pa. Ang totoo niyan, nang malaman ng mama mo na may kasama kang iba, ayaw na niyang bumaba. Ma? Ako to si Edison. Pwede po ba kitang makausap? Bubuksan ko na po ang pinto at papasok na ako ha. Ma, bakit naman nakahiga pa kayo sa kama? Mataas na ang sikat ng araw oh. Sabi ni Yaya Minda, ayaw nyo kami harapin sa baba. Bakit po ma? Di po ba kayo masaya na makita ko mali? Siyempre anak, masaya ako na makita ka. Pero yung kasama mo hindi. Kagabi nung itawag mo sa akin na may iuwi ka ritong babae, ay nako, sumama na kagad ang pakiramdam ko. At tingin ko ha, bubuti lamang ito kung aalis na yung bisita mo, Edison. Ma, hindi basta bisita lang si Salve. Asawa ko na siya. Nagpakasal kami sa West noong nakaraang linggo para makapagsama na kami. Alak din po naming magpakasal sa simbahan. Pero uuwi muna kami sa probinsya nila at ma, dito na muna kami tutuloy ha. Habang hindi pa kami nakakahanap ng malilipatan. Ano ka mo? Anong kalukuhan ang sinasabi mo, anak? Anong kasal? Nahihibang ka na ba? At bakit ka magpapakasal nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Ay naku, Edison. Wala na ba talaga akong importansya sa'yo bilang nanay mo? Kung malalaman lang ito ng iyong papa, malamang masama din ang loob nun sa'yo. Ay nako! Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae sa mundo? Yang babae pang yun ang pinakasalin mo? Naku! Ano na lamang ang sasabihin ng mga amiga ko? Ng mga tauhan natin? Malalaman nila na pinulot mo ang babaeng yun sa club. Diyos ko, nakakahiya! Ma, pa naman kayo? Huwag niyo husgan ang pagkatao ni Salve nang dahil lang sa lugar na pinagtatrabahuhan niya dati. Malinis siyang babae at napakabait. Sigurado ako magugustuhan mo rin siya, ma, pag nakilala mo na siya mabuti. Sabi na nga ba, at hindi ako magugustuhan ng mama mo. Kung gusto niya kasi ako makilala man lang, di sana pinaglaanan niya man lang ako kahit ilang minuto. Kaso, buong maghapon siyang ayaw magpakita sa akin. Ay, sa bagay, sino ba naman kasi ako? Wala naman akong maipagmamalaki sa pamilya niyo. Dahil hindi niyo naman ako katulad na puro mataas ang pinag-aralan. Ako, high school graduate lang. Honey, masama lang ang pakiramdam ni mama ngayon. Hayaan na lang muna natin siyang magpahinga, okay? Tsaka, ano ba yung sinasabi mo, ha? Sino ka mo? Bakit mo tinatanong yan gayong alam mo naman na ikaw si Mrs. Salve San Carlos? Asawa kita at hindi na mahalaga pa kung may mataas ka pang pinag-aralan o wala dahil ako ang bahala sa magiging pamilya natin. Dodoblehin ko ang sipag ko para sa atin. Salamat, Han. Kaya naman mahal na mahal kita. Kasi
Talagang kasama ako sa mga pangarap mo. Lalo na yung magiging baby natin. Siyempre naman, mahal. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ngayon pa lang ay kaya ko nang patunayan ang pagmamahal na yan. Han! Ano ba? Nakikiliti ako. Huwag mo nga akong halikan dyan. Ay! Anong wag? Ano ba? Ko lahat ng gusto ko, honey. At hindi mo ako mapipigilan, kaya umanda ka na. Ay! Ano ba? Han! Ano ba? Magandang umaga po, Ma'am Cora. Anong maganda sa umaga, Minda? Kung buong magdamag, may maingay sa kabilang kwarto, hindi nga ako nakatulog dahil sa katitili ng babaeng inuwi ng alaga mo rito. Kitang-kita ko na walang pinag-aralan, hindi marunong mahiya. Nakakagigil. I'm sure, tulog na tulog pa ang babaeng yun ngayon. Feeling niya donya na nakabingwit ng mayaman. Ano? Nakapagluto ka na ba, Minda? Anong ulam? Inuna mo na sanang lutuin ang paboritong adobo ni Edison. Ay, ma'am, ang totoo po mas nauna pong nagising sa akin si Salve. Tinulungan niya po akong maglinis ng garden tsaka ng swimming pool kanina. Ngayon nga po nasa kusina siya at nagluluto. Good morning po, Mama. Ako nga po pala si Salve. Kahapon ko pa po kayo gustong makilala. Kamusta na po yung pakiramdam nyo? Ang gusto niyo po bang kumain? Ipaghahain ko na po kayo. Pinakailaman ko na po yung pagluluto, Mama. Mama? Isa lang ang anak ko. Kaya nakakapangilabot na may tumawag pa sa akin ng mama. Lalo't hindi naman kita kaano-ano. Kahapon ay masama lang ang pakiramdam ko sa pagdating mo. Pero ngayon alam mo, lalo yata ako magkakasakit sa presensya mo. Kanina nagugutom ako, pero ngayon nawalan na ako ng ganang kumain. Baka mamaya ganyan ang niluluto mo doon sa bahay aliwan na pinagtrabahuhan mo dati. Baka lalo lang ako magkasakit. Ma, ang aga-aga naman yung pagsisermon mo. Pwede bang kumain na muna tayo, ha? Good morning sa pinakamagandang mama sa buong mundo. Good morning, Iho. Good morning, honey. Good morning, Yaya Minda. Bango naman ng ulam Tingin ko lalo na tayo mabubusog dito sa bahay. Di mo na itatanong, ma? Grabe, masarap magluto itong asawa ko. Daig pa ang cook sa 5-star hotel. Han, ano ka ba? Huwag mo nga silang paasahin. Magaling magluto. Baka ang ibig mo sabihin magaling lang pagdating sa luto ng Diyos. Ay, dyan na nga kayo. Nawalan na ako ng ganang kumain. Yaya Minda, may tanong ko lang po. Nakita niyo po ba si Edison? Umalis lang siya sandali, Salve. Hindi na siguro nakapagpaalam sa'yo dahil minadali ng kanyang mama na asikasuhin yung binibili nilang lupa sa kabilang bayan. Baka nga po nag-aapura. Oo nga po pala, Yaya Minda. May mga boses po ako naririnig buhat sa sala. May bisita po ba si Mama? Nako oo. Pero wag mo nang alamin at wag ka nang pumunta doon pag inaya ka nila. Bakit po? Sino po ba yung bisita? Si Bianca, anak ng kaibigan ni Ma'am Cora yun na. Ex-girlfriend naman ni Edison. Ex-girlfriend po? Oo, pumupunta talaga dito yung si Ma'am Bianca. Pero siguro ngayong malalaman niya ng may asawa na si Edison, baka malinawan na siyang hindi na sila uli pwede. Alam mo kasi, Salve, botong-boto yung si Ma'am Cora kay Ma'am Bianca para kay Edison. Ay, nako. Minda, para kang bubuyog Kung ano-ano binubulong-bulong mo dyan, imbes na maglabas ka ng makakain ng bisita natin. Ay, nako po, ma'am. Sadali lang po. O, ikaw, Salve. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Tumulong ka sa gawaing bahay para may magawa ka naman dito. Huwag ka tatamad-tamad. Aba, hindi ka tumama sa loto nang mapangasawa mo yung anak ko. Kaya huwag kang umastang para kang isang prinsesa.
Honey, nakausap ko si Yaya Minda kanina nung kinamusta ko ang maghapon ninyo. Ay kwento niya sa akin ang mga ginawa at sinabi sa'yo ni Mama. Alam ko na nasaktan ka niya kaya ako na ang kusang humingi ng dispensa para sa kanya. Sa una lang naman siya ganon. Pero mabait naman yun. I'm sure pag tumagal, magugustuhan ka na niya makasama rito. Han, alam mo naman na mahabang pasensya ko. Hindi ako basta mapapasuko ng mama mo kahit pa halos sabihin niya lahat ng pagkakaiba namin ng ex-girlfriend mong si Bianca sa mismong harapan naming lahat. Nakakaiyak dahil masakit sa loob. Kaya lang, wala naman ako magagawa dahil totoo naman yung mga sinasabi ng mama mo na kumpara sa ex mo na isang licensed engineer na tulad mo. Ano lang ba ako? High school lang natapos ko, kaya isa lang akong singer sa isang pipitsuging club. Marangal na trabaho ang pagiging isang singer. Noong una ko nga marinig ang boses mo, doon ako unang humanga sa'yo. Sabi ko sa isip ko noon, kung sasali ang babaeng to sa isang contest na isang kantahan sa TV, I'm sure mapapanalunan mo ang grand prize. Isa pa, honey. Si Bianca, kababata ko siya. Naging ex ko siya dahil nagtry lang kaming pagbigyan si Mama. Sadly, hindi nag-work ang relasyon namin. Kaya, huwag na natin siyang isipin dahil tapos na kami. Ang mahalaga para sa akin ay ikaw lang. Hayaan mo at bukas ay kakausapin ko si Mama. Kakausapin mo siya? Wag na, please. Pag ginawa mo yun, baka lalo siyang magalit sa akin. Hindi. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sa ngayon, pwede ba ikaw muna ang bahala sa akin, ha? Han, ano ba? Nakikiliti ako. Huwag mo nga akong halikan sa leeg. Bango mo, honey. Kaya lalo tuloy ako nang gigigil sa'yo. Please, balik naman ako. I miss you. Han, na-miss din kita sa maghapon mong pagkawala. Hoy, babae! Anong ginagawa mo rito sa kusina, ha? Hindi ba binilinan ko kayo ni Minda na hindi ka na makikialam dito? Baka mamaya niyan nilalagyan mo ng kung ano-ano yung pagkain ko, mahirap na. Mama, hindi ko naman po kayang gawin sa inyo yun. Magtiwala lang po kayo sa akin at... Magtiwala? Ay nako! Wala akong tiwala sa mga babaeng katulad mo. At pwede ba, huwag mo akong tinatawag-tawag na mama dahil hindi kita pinahihintulutan at hindi kita tinatanggap bilang manugang ko. At sigurado ako na hindi kita tatanggapin kahit kailan. Kaya huwag ka nang umasa pa. Baka alis na nga dito, baka lalong masira ang araw ko. Sandali lang po. Bakit niyo po kailangan sabihin sa akin ng mga bagay na yan? Gayong hindi niyo naman po ako lubusang nakilala. Paano niyo po ba nasabing hindi niyo ako pwede pagkatiwalaan? Dahil po ba mahirap lang ako at hindi ako tituladong tao na katulad niyo? Iyon po ba ang dahilan kung bakit hindi niyo ako magustuhan na matanggap man lang bilang manugang niyo? Oo, tama ka! Hindi kita matatanggap dahil hindi ikaw ang babaeng bagay sa aking uniko iho. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak namin at ng mga amiga ko? Ay, Diyos ko! Hindi ko pinalaki na maalwan ang buhay ng anak ko para lang sa isang katulad mo. Si Bianca, ang babaeng katulad ni Bianca lamang ang bagay kay Edison. Kaya kung may kahihiyang ka, ha? Ikaw na ang magkusang umalis dito, ha? Nakakainis ka talagang babae ka. Diyan ka na nga! Sandali lang po. Ay, bitiwan mo yung braso ko! Huwag mong ihahawak sa akin yung marumi mong mga kamay, ha? Bibitawan ko lang po kayo. Kapag nangako kayo sa akin, napakikinggan niyo po ang side ko. Gusto ko po magkasundo tayong dalawa, Mama. Para kay Edison. Ayokong makinig sa mga kauri mo. Bitiwan mo akong babae ka! Bitiwan mo ko! Salve! Mama! Ano nangyayari dito? Ay, Diyos ko, anak. Edison, buti dumating ka. Itong asawa mo, napakasama ng ugali niya. Kung ano-ano mga sinasabi niya sa akin. At gusto pa yata akong saktan. Oh, Diyos ko. Hindi na nahiya. Dito pa mismo sa pamamahay ko, nagkakalat ng pangit niyang ugali.
Ma, sandali lang. Pwede ko po ba kayo makausap? Ikaw muna umalis. Kung may sasabihin ka sa akin, iho, halika. Sa kwarto na tayo mag-usap. Medyo masakit ang ulo ko. At gusto ko na lang magpahinga. Sa totoo lang, anak. Sumasama lalo ang pakiramdam ko kapag may nakikita kong hindi ka nais-nais. Ma, huwag ka naman pong ganyan. Pwede po ba na dito na lang tayo muna mag-usap? Ayoko! Kung gusto mo talaga akong makausap, huwag dito. Ayoko may makarinig sa atin na outsider. Ma, hindi naman outsider si Salve. Asawa ko po siya. Asawa mo, oo. Pero hindi ko pa siya tinatanggap, Edison. Sige, aalis na ako kung ayaw mo sa mga kondisyon ko. Ma! Nakikiusap naman ako na bigyan nyo ng pagkakataon si Salve na patunayan ang kanya sarili sa inyo. Huwag naman sanang palagi na lang kayong nag-aaway. Aba, pagsabihan mo yung asawa mo, Edison. Ang talas ng dila niya eh. Halatang walang breeding, walang pinag-aralan. Anyway, Ma. Gusto ko lang malaman kung totoong pinapunta nyo pa si Bianca dito kahapon. Si Bianca ay anak ng aking kaibigan. At hindi na siya iba sa atin. Ano naman kung imbitahin ko siya dito? May masama ba? Minamasama ba yun ang asawa mo? Ma, wala namang kinalaman si Salve sa itatanong ko. Ang nasa akin lang, hindi mo na dapat inimbita dito si Bianca dahil ex-girlfriend ko siya. Alam niyo naman na nakikipagbalikan sa akin ng babaeng yun. Idamdamin pa siya para sa akin kaya masasaktan lang siya dahil may asawa na ako. Dapat naiisip niyo din ang damdamin ni Salve. Ha! Hindi ganun kakitid ang utak ni Bianca, Edison. Ibahin mo siya sa kalibre ng babaeng inakit mo rito sa pamamahay natin. Wala akong pakialam sa mararamdaman ng Salve na yan. Ma, huwag kang ganyan magsalita kay Salve. Asawa ko na siya kaya igaling niyo naman siya at maging desisyon ko. Nagmamahalan kami, Ma. Kaya sana na may suportahan niyo na lang kami. Ay naku, Diyos ko. Sa loob ng 30 taon, ngayon mo lang ako sinagot-sagot ng ganito, Edison. Yan bang epekto sa'yo ng nakapag-asawa ka na isang babaeng mababang lipad? Ay naku, naninikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ano po nangyayari sa inyo? Ay, sorry, Ma. Di kita dapat sinita dahil sigurado sasakit lang iyong kalooban. Ay, ang mabuti pa ay sasamahan ko na kayo sa inyong kwarto para makapagpahinga na kayo. Tingnan nyo nga naman. Dati-rati nagliligawan pa lang kayo. Pero ngayon, eto. At bubuo na kayo ni Salve ng sarili niyong pamilya. Masaya ako para sa inyo, paring Edison. Salve. Salamat, Roy. Oo, talagang salamat, paring Roy. Kasi hindi mo ako niyaya sa club na yun. E di sana hindi ko nakilala ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Naalala ko nga, paring Edison. Kakatapos lang ng trabaho natin ng gabing yon. Kaya niyaya kitang maglibang. Ayaw mo pa nga sumama eh. Pero nung makita mo tong si Salve at marinig ang kanyang napakagandang boses, ay halos ayaw mo nang umuwi. Love at first sight ang tawag doon, paring Roy. Noon lang kasi tumibok ng ganun ang puso ko. Talaga naman kasing kaakit-akit si Salve at humaling ang kahit sino sa pakikinig sa kanyang pag-awit. Nahumaling ka nga talaga. Aba, imbis na umuwi tayo ng Cavite, nanatili pa tayo sa lugar na yun at binalik-balikan natin ng club. Mapanood mo lang si Salve. Sa bagay, ang galing mo talaga kasing kumanta, Salve. Hay nako, magkaibigan nga kayo. Pareho kayong bolero. Ha! Ano bang maganda sa usapan yung yan, Aber? Abay, dapat pala itong si Roy ang sisihin ko sa lahat ng nangyari. Ikaw pala ang pasimono kung bakit naalis ng landas ng anak ko. Han, hindi kaya sumama ang loob ng kaibigan mong si Roy dahil sa mga sinabi ng mama mo kanina? Si Roy, kaibigan ko na yun simula nung mga bata pa kami. Kabisado na niya si Mama. Ganun lang talaga kasi yun, kaya alam ni Roy na hindi dapat seryosohin. Ganun ka rin sana, honey. Matanda na rin kasi si Mama at wala nang katuwang sa buhay. Wala nang ibang iniintindi, kaya unawain na lang natin. Pinipilit ko namang intindihin siya. Gusto ko nga na magustuhan niya ako para na rin sa atin. Sa'yo. Salamat, honey. Napakabait mo talaga.
Mana lang ako sa'yo, mabait din. Nga pala, bakit napadalaw dito si Roy kanina? Parang narinig ko na may problema kayo at may dapat ayusin. Oo. Si Roy kasi at ang tatay niya, katiwala ng negosyo ng pamilya natin simula nung mawala si Papa. Sila ang naka-assign sa kumpanya ng tela natin sa Maynila. Habang ako naman ang in charge sa branch natin sa ibang bansa. At ayun nga, yun ang bad news. May kailangan ako ayusin sa New York kaya babalik na muna ako doon. Di ba nabanggit ko naman sa iyo na doon talaga ako nagtatrabaho? Ganun ba? Di iwan mo pala ako dito sa nanay mo. Pwede bang huwag ka nalang umalis? Ano naman ang masama? Nanay mo na rin naman siya. Honey, huwag ka na malungkot. Para sa atin din to. Pagkapanganak mo at malaki na anak natin, isasama ko na kayo sa ibang bansa. Sa ngayon, dito ka na muna. Mas mapapanatag kasi ako kung sa pag-alis ko, may makakasama din si Mama. Sige, hon. Naiintindihan ko naman. Yun nga lang, mamimiss talaga kita. Ako din naman. Mamimiss kita. Sobra. Yaya Minda, saan po kayo pupunta? Ang dami niyo naman pong dala. Ano po ba yung mga nasa basket? Ay, ito. Nako, mga mamahaling damit ito ni Ma'am Cora. Ilalagay ko ang mga ito sa cabinet niya. Dito ko talaga ito nilalagay at ayaw niya sa laundry basket. Tulungan ko na po kayo. Naka, wag na, Salve. Ano ka ba naman? Huwag kang masyadong masipag at asawa ka na ni Edison. Hindi ka naman katulong dito Gusto ko lang po makatulong. Nakakainip din kasi kapag walang ginagawa. Abay, oo nga. Kaya lang baka mapagalitan ka pa ni Ma'am Cora. Alam mo naman yun High blood yun sa'yo. Hoy, Minda. Kung gusto niyang magtrabaho, hayaan mo siya. Para may pakinabang naman yan. Apo, Ma'am. Yaya Minda, narinig mo si Mama? Hayaan mo daw akong tumulong sa'yo. Salamat, Ma. Diyos ko, Minda! Pumunta ka nga rito, magmadali ka! Ay, nako Ma'am! Ano po ba problema, Ma'am? Nasaan ang babaeng taga-kabaret na yon? Nasaan yung magnanakaw na yon? Sinasabi ko na nga ba't walang gagawing matino ang babaeng yon? Nakita niya yung mga alahas ko kaya nasilaw siya. At ngayon, kinuha niya ang pinakamamahalan at pinakapaborito kong alahas. Ay, ano ho, Ma'am? Pero, kayo lang naman po mamang nakakapagbukas ng vault ninyo. Ay nako, tumahimik ka nga, Minda. Alam kong sinasabi ko. Hindi ko kasi nailagay ang kwintas ko na yun sa taguan. At alam ko na iwan ko lamang yun dito. Sa tagal natin dito, ngayon lamang may nanghuda sa akin. Nasaan na yung babaeng yan? Nasaan si Salve? Tawagin mo! Opo, Ma'am. Ma? Narinig kitang sumisigaw. Ano po nangyari? May problema po ba? Oo, may problema talaga. At ikaw yon, magnanakaw ka. Nasaan ang kwintas ko, Ilabas mo yung kwintas ko. Kwintas? Ano pong kwintas? Wala naman po kaming nakitang kwintas dyan kanina, Mama. Naku, nagmamaang-maangan ka pa, Porket alam mo na mahal ang alahas na yon. Porket ngayon ka lamang nakakita ng ganun, kinuha mo na kagad. O galing squatter ka talaga. Huwag ka na magkaila. Pero Ma, wala po akong kinukuha. Hindi ko po yun magagawa sa inyo. Hindi po ako magnanakaw. At sinong magnanakaw? Sinong pagbibintangan mo? Si Minda? Aba, sanggol pa lang si Edison. Narito na yan. Wala namang nawawala ni isang sentimo sa pamamahay na ito. Ngayon lang. Ngayon lang na dumating ka. Kaya ilabas mo na yung kinuha mo bago pa ako tumawag ng pulis. Wala po akong kinuha, Mama. Wala po talaga. Isinusumpa ko po sa ngalan ng aking yumong ama. Wala po akong kinuha. Yaya Minda, wala po akong kinuha. Naku, Ma'am. Hayaan niyo na muna pong ulitin ko yung paghahanap sa kwintas. Hay! Tumahimik ka nga dyan, Minda. Sige na.
Salve, ilabas mo na yung kwintas ko. Kung hindi, magkakasabukan tayo dito. Wala nga pong kinuha. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawang manloko ng tao, lalo na ang magnakaw. At anong pinupunto mo? Nagsisinungaling ako? Aba, tong hampas lupang to? Makikita mong hinahanap mo, ha? Hindi maaaring tumira sa pamamahay ko ang isang magnanakaw na katulad mo. Hindi! Kailangan magising ka sa katotohanan na hindi ka bagay sa aking anak. Etong sa'yo! Ha? Ayan ang sampal para matauhan ka! Ma! Tama na! Di mo maaaring gawin to sa aking asawa. Hindi mo maaaring yurakan ng kanyang pagkatao o ang saktan siya lalo ngayon na dinadala niya ang aking anak. Hindi ako papayag, Ma! Hindi ako papayag! Ano? Nagdadalang tao si Salve? Manny, huwag ka nang malungkot. Ikaw umiyak, ha? Lagi naman akong tatawag sa'yo para mangumusta. Alam ko naman, Han. Kaso hindi ko mapigilan ng umiyak. Nasanay na kasi ako na kasama kita kaya siguradong maninibago ako. Mamimiss kita. Hindi naman. Basta ingatan mo ang baby natin. Lagi kang iinom ng vitamins. At dapat lagi mong kasama si Yaya Minda sa mga check-up mo para may lalay sa'yo. Huwag mo na rin isipin ang galit ni Mama. Hindi man siya humingi ng kapatawaran ay nakita naman na ang kwintas niya. At ang mahalaga ay alam nating lahat na wala kang kasalanan. Oo, Han. Hindi ko na yun iisipin pa dahil tapos naman na. Pangako, lagi akong mag-iingat. Ikaw din sana. Oo naman. O, paano? Papasok na ako sa loob, ha? Baka iwanan pa ako ng flight. Ingat, Han. Tawagan mo kami agad, ha? Ay, nako, Salve. Iba talaga ang pasensya mo dyan sa biyenan mo. Aba, 6 na buwan ka nang winawalang yan, lalo na ngayong wala na dyan ang asawa mo. Alam mo, kung ako nasa kalagayan mo, baka nasabunutan ko na yan sa baylayas. Sinasabi mo lang yan, Mama G. Pero kung mahal mo rin yung isang tao, magtitiis ka hanggang sa tanggapin ka ng pamilya ng taong yun. Ay, nako. Otopas ako dyan. Mabuti na yung dito na lang ako mamroblema sa club. Ang problema lang dito ay ang mga makukulit na customer at kung paano kikita na maraming datong. Eh dyan, Diyos ko, nasabi ngang nasa maganda at malaking bahay ka. Kampo naman ni Satanas ang nakatira. Nako, ayoko ng ganon. Ano ka ba, Mama G? Huwag ka namang ganyan. Mamaya niyan, maisip ko pang umalis dito. Hoy, Salve. Ang aga-aga pa eh. Telepono na kagad ang inaatupag mo dyan. Tumulong ka sa kusina para naman may silbi ka. Nandiyan na yung mga amiga ko, kaya magsipag ka. Hindi ang puro pakikipaglambutsingan ang inaatupag mo. Sino yung kausap mo, ha? Nanlalalaki ka ba? Mama, hindi po. Kaibigan ko po ang kausap ko. Pasensya na. Sige po, tutulong na ako sa kusina. Ha! Bilisan mo! Huwag kang babagal-bagal. Ay, grabe. Dinig na dinig ko rito ang boses ng demonyang biyanan mo. Ano ka ba talaga dyan, Salve, ha? Katulong? Alipin sa gigigilid? Nako, sobra na yung biyanan mo, ha? Buntis ka at kabuhanan mo na. Tapos kung tratuhin ka, ganyan na lang. Sige na, sige na. Mama G, tatawag na lang ulit ako sa'yo, ha? O sige, mag-iingat ka dyan. Narinig kitang kumakanta kanina habang nagdidilig ka ng mga halaman sa garden, Salve. Ay, grabe. Ay, kaganda pala talaga ng boses mo, Hane. Hindi na ako magtataka kung bakit gustong-gusto ka ni Edison. Kung dito ka sa kusina kakanta habang nagluluto tayo, baka malibang ako at hindi ko mapansin na natapos na pala natin ang pagluluto ng walang kahirap-hirap. Wow, grabe ka naman, Yaya Minda. Sa pambobola mo sa akin, ha?
Tawagin na po natin sila para makakain ng mga bisita ni Mama. Ready na po ang mesa. Kain na po kayo. Excuse me? Ikaw ba yung narinig kong kumanta sa garden kanina pagdating ko? Opo. Ako nga po. Napakaganda ng tinig mo, Iha. Salamat po. May-ari ako ng isang sikat at malaking hotel sa Manila. And we need singers na kasing galing mo. Pwede mong pagkakitaan ng malaki ang boses mo. And if you have time, eto ang business card ko. Kapag nakapaganak ka na, and you're interested, just call me, okay? Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Mas mabuting magamit mo yung talent sa pag-awit para sa pagpapaunlad kaysa narito ka lamang sa bahay at nangangamuhan, hindi ba? Ay, naka hindi po katulong si Salve dito, ma'am. Siya po ang asawa ni... Hoy, Minda! Ano ginagawa niyo ni Salve dito, ha? Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na kausapin ng kaibigan ko? Hindi na kayo nahiya? Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Ay, naku, Cora. Ako ang kumuusap sa kanila, kaya huwag ka nang magalit pa. Halika na't nakahanda na daw ang mesa. Kumain na tayo. Hoy, Salve! Halika nga dito at mag-usap tayo. Akala mo siguro tapos na tayo sa nangyari kanina, no, ha? Akala mo ba hindi ko alam na balak mong ipangalandakan sa mga bisita ko na asawa ka ng anak ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinapakain na nga kita sa pamamahay ko. Gusto mo pa akong ipahiya? Siguro gusto mo akong pagtawanan ng mga amiga ko, ano? Gusto mong hiyain ako kapag nalaman nilang isang babaeng katulad mo lang ang napangasawa ng anak ko? Ha! Mababang uri at walang pinag-aralan. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang mga magulang mo. Pero sigurado ako na wala din silang mga silbi. Dahil hinayaan nilang mapariwara ka. Mama, tama na po. Sumusobra na po kayo. Lahat ng pagtitiis ginagawa ko para kahit papaano magustuhan niyo rin ako. Nagsisipag ako at susumikap na kunin ang atensyon niyo. Dahil umaasa ako na kahit papaano ay matatanggap niyo ako. Araw-araw kong pinalalampas ang lahat ng panlalait niyo sa pagkatao ko dahil ayoko magkaproblema tayo kami ni Edison. Pilit kong hinahaba ng pasensya ko, Mama. Pilit kong tinatanggap kung ano ang pakikitungo mo sa akin. Pinipilit ko po. Pumapayag naman ako na hiyain mo ako at ang buong pagkatao ko. Pero sana, Ma, huwag mo naman pong itadama yung mga magulang ko. Dahil wala kang alam. Hindi mo alam kung ano ang mga sakripisyo nila para sa akin. Aba! At sumasagot ka na ngayong babae ka? Wala ka talagang pinag-aralan! Wala kang modo! Halika nga rito! Paliliparin ko lang talaga yung talag ko sa mukha mo! Wala kang kasing kapal! Ma! Saktan mo ako! Tingnan natin kung anong sasabihin sa'yo ni Edison kapag nalaman niya to! Tingnan mo! Matutuwa ba siya pag sinabi ko na gusto mo akong saktan at kabuwanan ko na? Aba! At talagang nananakot ka pa ngayon, ha? Ito talagang plano mong babae ka eh. Ang pag-awayin kami ng anak ko. Walang yaka! Walang yaka! Tama na! Nasasaktan mo po ako, Ma! Ang tiyan ko! Diyos ko! Yan ang bagay sa'yo! Tinutugo ako! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Mangangalak na yata ako! Hello? Ito ho ba ang kwarto ni Salve? Ako ho si Mama G, yung kaibigan na pinatawagan niya. Nasaan ho si Salve at ang baby? Maayos po ba sila? Ay, naka. Ay, ikaw pala si Mama G. Ay, ako yung tumawag sa'yo. Ako si Yaya Minda. Ay, okay naman po yung baby. Napakagandang bata. At si Salve naman nasa kama. At ngayon palang nakakabawi ng tulog. Ay, mabuti naman. Minda, sino ba yung kausap mo? Bakit napakalakas ng boses? Baka magising ang apo ko sa ingay ninyo. Ay, nakaw,
Ma'am Cora, ito po si Mama G, yung kaibigan po ni Salve. Bilin po kasi sa akin ni Edison na kapag nanganak si Salve, tawagan ko daw po si Mama G. Kaya po siya pumunta rito. Ay, opo. Tama po yun. Bilin ni Edison na ako nga mag-aalaga sa asawa at anak niya kapag nakalabas na sila sa ospital. Ha! Ano ka mo? Hoy, tingnan mo nga itsura mong bakla ka. Wala ka sa club pero ang ayos mo pati dito sa labas ganun pa rin. Ay, Diyos mio! Ha? Tingin mo ba ipagkakatiwala ko sa iyong apo ko? Oy, hindi no? Never! Kaya kong kumuha ng mga may breeding na yaya kahit 5 pa. Makakaalis ka na. Mamaya na ni, mahawa pa ang apo ko sa ng galis. Naku, mukhang lumaki ka pa yata sa squatter! Diyos ko, Lord! Salve! Nakakaloka yung biyenan mo, ha? Bakit mo natitiis ang ugali niyan? Grabe! Isipin mo, pinalayas niya ako agad-agad at baka mahawa daw sa pagiging squatter ko ang anak mo. Isipin mo yun, ha? Pinagtabuyan niya akong parang isang basura kahit na alam niyang kaibigan mo ko. Diyos ko, ano ba naman yan? Hindi niya hinintay na magising ka man lang. Tinawag pa niya yung guard at balak pa yata niya akong ipabatuta. Pambihira naman yan, no? Alam mo, yung binan mo talaga, ha? Nakakaloka na yan. Pinaglihi talaga yan kay Satanas. Pasensya na, Mama G. Tinawagan nga kita kasi ngayon lang nagkalakas ng loob si Yaya Minda na magkwento sa akin. Tulad niya, iyang hiya din ako sa'yo dahil sa ginawa ng biyenan ko. Naku, kalimutan mo na. Hindi naman ikaw ang nagpalaya sa akin eh. Yung maldita mong biyena na impacta rin. Ay, oo nga pala, Salve. Tawag din ang tawag sa akin ng nanay mo. Feeling ko nga gusto kanyang dalawin. Kailan ka pa ba nila huling nakita? Anong umuwi kami sa lugar natin bago umalis si Edison. Medyo matagal na rin yun kaya naman alam nila nanay na kabuwanan ko ngayon. Tatawagan ko na lang sila at sasabihin ko na ayos lang ako. Sana, Mama G, pag sa'yo nakibalita si nanay, sabihin mo rin na okay lang ako dito, ha? Alam mo namang, ayoko nag-aalala sila sa akin. Kwento mo na, inaalagaan akong mabuti ng biyenan ko kahit kabaliktaran lang yun. Please? Ay, nako, Salve. Napakamartir mo. Ngayong may anak ka na, huwag kang magpakatanga. Magsumbong ka sa asawa mo at bumukod ka na. Ano ka ba naman? Maraming problema sa negosyo ni Edison ngayon. Ayokong ma-stress pa siya. Mama G, kaya magtitiis muna ako hanggat kaya ko. Para kay Edison at para sa baby namin. Mama G, sandali lang. Nagising kasing anak ko. Aasikasuhin ko muna siya. Yaya Minda, nakabihis po yata kayo. Saan po kayo pupunta? Uuwi ako sa amin sa kabilang bayan, Salve. Nakakapagtaka nga at sinabihan ako ni Ma'am Cora na umuwi ngayon kahit wala namang okasyon. Sa bagay, pagkakataon ko na ito kaya naman pumayag kagad ako. Mabuti naman po at makikita yun na yung mga anak at apo ninyo. Ay, oo. At siguradong magugulat sila pagdating ko sa bahay namin. Ay, sandali ah. Ayan na yata ang bisita ni Ma'am Cora. Ay, good morning po, Ma'am Bianca. Good morning. Good morning din sa'yo, Salve. Tama ba, Salve, ang pangalan mo, di ba? Oo. Salve nga. Good morning din. Huwag kang mailang sa akin, ha? I'm just here kasi magpapasama daw sa akin si Tita Cora eh. That's all. Anyways, napaka-cute naman ng baby niyo ni Edison. Ilang month na nga siya? 6 months na si Emily. Mabait siya at hindi namin namumuyat. I see. Hi, baby Emily. Oh, napaka-cute mo naman. Ang puti-puti mo at ang lusog-lusog. Nakakagigil ka, ha? Alam mo, Salve, kawig siya ng tatay niya. And Edison must be super happy.
Oo, palagi nga siyang tumatawag, nagpapasend ng mga video dahil... Bianca, come on. Umalis na tayo para maaga tayong makarating sa ating pupuntahan. Ay, okay, tita. Salve. Mauna na kami, ah. Nice meeting you. Ano ka ba naman, Bianca? Bakit kinakausap mo yung si Salve? Mamaya, mahawaan ka pa ng ugaling squatter nun. Sino kayang dumating? Akala ko, parehong gagabihin sina Mama at sina Yaya Minda. Tingnan ko nga muna kung sino yun. Si Roy? Ano kayang ginagawa niya rito? Magandang hapon, Salve. Pinapasok na ako ng guard sa gate nitong subdivision at tumuloy na nga ako rito. Nakaistorbo ba ako? Hindi naman. Halika, pumasok ka. Bakit nga pala naparito ka, Roy? Sayang't wala si Mama. Okay lang na wala si Tita Cora. Ikaw talagang sadya ko, Salve. Ako? Bakit naman ako? May ibinilin ba sa'yo si Edison? Wala kasi siyang sinabi sa akin. Hindi. Wala naman. I mean, yung baby niyo ni Edison ang sadya ko. Magiging ninong ako ni Emily kaya naisipan ko na siyang dalawin bago pa ako pumunta ulit ng ibang bansa. Ganun ba? Halika, pumasok at umupo ka muna. Ikukuha lang kita ng maiinom. Hindi, wag na. Okay na ako. Nasaan nga pala yung bata? Anyway, ito mga pasalubong ko sa kanya. Nagpatulong lang ako na bili ng mga damit na yan, kaya sana magkasya sa kanya. Ang dami naman ito. Salamat sa regalo. Kaya lang, si Emily, nasa kwarto siya eh. Pasensya ka na ha. Kakatulog niya lang kasi, kaya hindi ko siya pwedeng gisingin. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko lang sana siyang picturean eh. Pwede ba, Salve? Pasilip naman sa aking future inaanak. Oo, sige. Halika sa kwarto. Sige. Sige, pumasok ka. Narito si Emily sa crib. Silipin mo na lamang siya, Roy. Matagal nang wala si Edison, ha? Siguro, medyo tigang ka na rin, Salve. Kahit kapapanganak mo lang, ay bumalik na kagad ang iyong alindog. At mas nagmukha ka pang kaakit-akit ngayon. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, kaakit-akit ka, Salve. Alam kong sabi ka na rin eh. Dahil ang mga babaeng katulad mo ay sanay ng laging may karomansa, di ba? So nandito na ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala kay Edison. Hindi niya to malalaman. Anong ginagawa mo? Roy! Bitawan mo ako! Huwag mo akong yakapin, ah! Ayoko! Ano ba? Roy! Mamalinis ka pa eh. Samantalang ito ang trabaho mo sa club, di ba? Sige na, Salve! Bitawan mo, sabi ako eh! Napakawalang hiya mo, Roy! Akala ko kaibigan ka ni Edison, pero masahol ka pa sa hayop! Walang iya kang babae ka! Sino nagbigay sa'yo ng permiso na saktan ako, ha? Sige! Ituloy mo yan! Saktan mo ako! At nang makita mo ang hinahanap mo, isusumbong kita kay Edison at papapulis kita, Roy! Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila kapag sinabi kong inakit mo lang ako. Walang maniniwala sa'yo, tandaan mo yan, Salve. Kasi isa ka lang mababang uri ng babae.
Salve, ano tong nalaman ko na nagpapasok ka ng lalaki dito sa bahay ko? Napakahaliparot mo talagang babae ka. Alam mo kung kailan ka ta-timing ha? Kung kailan wala kami, saka ka magpapapunta ng kalaguyo mo? Napakawalang ya mo! Dito ka ba talaga gumagawa ng milagro sa pamamahay ko? Hindi ka na naawa sa anak ko na nagsusumika para sa inyong mag-ina? Nasaan ang kahihiyan mo ha? Nasaan? Ma, pwede po bang huwag niyo muna akong husgahan kahit ngayon lang? Wala akong kasalanan. Pumunta rito si Roy kanina, pero wala akong kinalaman doon. Sa katunayan nga, binastos ako ng lalaking yun, Ma. Binastos? O inakit mo siya? Diyos ko naman, Salve! Matagal ka nang wala sa club pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Kiri ka pa rin! Palibasa kasi, babae kang walang delikadesa. Ma! Ako po yung pinilit ni Roy. Wala kaming relasyon. Wala po. Dahil hindi ko po yun magagawa kay Edison. Salve, si Roy matagal na kakilala ng pamilya namin. Hindi niya magagawa yung sinasabi mo. Lalo na yung taluhin si Edison. Huh, ikaw itong nagsisinungaling. Ipapacheck ko ang CCTV sa loob ng silid ni Emily. At kapag napatunayan ko na may ginagawa kang kalantian sa pamamahay ko, magsusumbong ako kay Edison at mananagot kang babae ka! Ang sakit ng ulo ko dahil sa kakaiyak ko kagabi. Dahil sa ginawa ni Roy sa akin kahapon, nagkaroon patuloy ako ng problema. Umaga na ako halos nakatulog, kaya ito at tanghali na ako nagising. Siguradong pagagalitan na naman ako ni Mama. Sana tawagan na ako ni Edison. Kagabi pa kasi akong tawag ng tawag sa kanya, pero hindi naman niya sinasagot. Ay, papalitan ko na munang lampi ni Emily. Emily? Nasaan si Emily? Nasaan ang anak ko? Bakit wala siya dito sa kuna niya? Diyos ko! Emily! Mama! Yaya Minda! Mama! Yaya Minda! Diyos ko! Nasaan ang anak ko? Nasaan ang mga tao dito? Bakit walang mga tao? Alam ko na. Pupuntahan ko si Mama sa kwarto niya. Baka naroon si Emily. Mama! Ako to si Salve! Nariyan ba si Emily? Nariyan ba ang anak ko? Mama! Walang tao dito. Wala din ang mga gamit nila, Mama. Diyos ko! Nasaan si Emily? Nasaan si Emily? Saan nila dinala ang anak ko? Saan? Emily! Grabe talaga yung biyanan mo. Wala siyang kasing sama, Salve. Hindi na naawa sa'yo. Matapos kang pagsalitaan ng hindi maganda, kinuha pa niya ang anak mo. At hindi lang yon. Matapos ka nilang iwan doon sa malaking bahay nila, pinapuntahan ka pa sa pulis at pilit na pinalayas. Wala ba talagang puso ang matandang yon, ha? Hindi na magbabagong biyanan ko, Mama G. Alam kong ayaw niya sa akin dahil sa pagkatao ko. Dahil mahirap lang ako, walang pinag-aralan. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit niya kailangan kunin ang anak ko? Saan niya dinalang anak ko? Napakabata pa ni Emily para ilayo niya sa akin. Ang Diyos ko! Ang Diyos ko! Anak! Baka umiiyak ng anak ko ngayon. Emily! Ay, nako, Salve. Tumigil ka sa kakaiyak mo dyan. Pati ako naiiyak na sa'yo eh. Teka, ano ba sabi ni Edison? Ano ba sabi ng asawa mo? Buong araw ko na nga siyang tinatawagan.
Buong araw lang na nagdiring yung cellphone niya, pero hindi niya naman sinasagot. Pakiramdam ko, pati siya, sinuko na rin ako. Tingin ko, nagtagumpay ang biyanan ko sa paninira niya sa akin. Pero sinusumpa ko sa puntod ng aking ama, Mama G. Wala kaming relasyon ni Roy. Hindi ko magagawang pagtaksilan si Edison. Hindi talaga. Hindi. Alam ko naman yan, Salve. At sana, alam din ng asawa mo. Kung talagang mahal ka niya, umuwi siya rito at makipag-usap sa'yo. Ibalik nila sa'yo ang anak mo. Kasi, alam mo, promise, pwede mo talaga silang kasuhan dyan. Gagawin ko talaga yan, Mama G. Gagawin kong lahat. Lahat ng paraan para mabawi ko ang anak ko. Salve, ano bang ginagawa natin dito? Sino naman ang taong inaabangan natin ngayon? Kahapon yung matandang mayaman na may-ari ng hotel ang pinuntahan natin. Ngayon, may iba naman tayong inaabangan dito sa may gym. Yung kahapon yung matandang babae, kaibigan niya ng biyenan ko. Inilok niya ako na maging singer sa hotel nila, kaya may calling card niya ako. Yun nga lang, kahit isa siya sa mga amiga ni Mama, hindi rin niya alam kung saan ang bagong tinutuluyan ng mga ito. Itinuro niya ang gym na to dahil dito ko daw matatagpuan si Bianca. Baka alam niya ang bagong address ng biyenan ko. Bianca? Sinong Bianca? Yung ex-girlfriend ng asawa mo? Aba, ano ka ba naman? Tulungan ka naman kaya nun. Baka nga kasabwat pa yung bruha na yun eh. Hindi ba kasi siya ang gustong-gusto ng biyenan mo na makatuluyan ni Edison? Oo, siya nga. Isang beses ko lang naman nakausap si Bianca. At pakiramdam ko hindi naman siya masamang tao. Siya na lang ang pag-asa ko, Mama G. Kaya talagang aabangan ko siya. Teka, si Bianca na ata yung babaeng yun. Sandali, lalapitan ko. Bianca! Sandali lang! Bianca! Oh, Salve. Ano ginagawa mo rito? Inaabangan kita, Bianca. Please, mag-usap muna tayo. Oh, I'm sorry. Busy kasi ako ngayon eh. Maybe some other time na lang, Salve. Sorry. Bianca, pakiusap. Nagmamakaawa ako, please. Tulungan mo ko. Kailangan kong makita ang anak ko. Kinuha siya sa akin ni Mama. Ilang araw ko na siyang hindi nakakasama. Habang lumilipas ang mga araw, Bianca, pakiramdam ko, para na akong mamamatay. Please. Kung may alam ka, sabihin mo na sa akin. Sigurado ka bang ito na yung bahay, Bianca? Oo, Salve. Yan na nga. Alam kong magagalit sa akin si Tita Cora dahil sa pagtulong ko sa'yo. Pero wala na akong pakialam. Mas mahalaga sa akin na hindi kayo magkahiwalay ng anak mo. Alam ko kasi ang pakiramdam ng malayo sa mga magulang. Pasensya ka na kung nakigulo ko sa inyo ni Edison ha. Pero promise, tanggap ko naman na ikaw na ang mahal niya. At gusto kong maging masaya kayo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako pumayag sa gusto ni Tita Cora na makipagbalikan ako kay Edison. I'm sorry ha. I hope na maging okay na ulit ang pamilya niyo. Hindi ka naman dapat mag-sorry, Bianca. Nung una kitang makita, alam ko na hindi ka masamang tao. Nakita ko yun sa expression ng mukha mo nung hinamak ako ni Mama sa harapan mo. Salamat, Bianca ha. Dahil sa tulong mo, makikita ko na ngayon ang aking anak. Sige. Alis na ako. Salve? Anong ginagawa mo dito? Yaya Minda, buksan mo tong gate. Please naman. Kailangan kong makita ang anak ko. Ay naku, pero magagalit si Edison.
Ayaw ka niyang palapitin sa anak ninyo dahil may ibang lalaki ka na raw. Ano ho? Yaya Minda, pati ikaw po ba maniniwala sa mga panatang sa akin ni Mama? Kilala niyo naman po ako, di ba? Hindi ko yun magagawa. Oh, alam ko naman, Salve. Kaso wala din akong magagawa. Sunod-sunuran lang ako dito. Nakaw, nalaso na ni Ma'am Cora ang isipan ni Edison. Sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, nako, nasaktan siya ng lubos. Kaya yun, kagustuhan ni Edison na kunin ang anak ninyo at itago. Yaya Minda, huwag mong papasukin ng babaeng yan. Edison, please, mag-usap muna tayo. Pakinggan mo muna ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pinagtaksilan mo ko, Salve. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Sa kabila ng pagpapakahirap ko sa ibang bansa para bigyan kayo na anak ko ng magandang buhay, ito pa igaganti mo. Tama nga si Mama. Isa kang babae na madali lang makuha. Hindi totoo yan! Edison! Wala kaming relasyon ni Roy! Wala! Hindi ako nagtaksil sa'yo. Hindi ko yan magagawa. Alam mo, hindi ako ganong klaseng babae. Ikaw ang una't huling lalaki sa buhay ko. Alam mo yan! Noon alam ko. Inewan ko na. Sira ng tiwala ko sa'yo at wala ng pagmamahal ko sa'yo. Sinira ng pagtataksil mo. Kaya huwag ka na magmalinis. Kitang-kita ko yun sa CCTV. Kitang-kita ko kayo ni Roy. Ano? Diyos ko, Edison! Nalaso na ang isipan mo! Sige! Bahala ka na sa gusto mong paniwalaan! Wala na akong pakialam sa tingin mo sa akin! Basta ibalik mo na sa akin ang anak ko! Ibalik mo na sa akin si Emily, Edison! Edison! Hindi yan mangyayari dahil hindi ko ipapaubaya ang pagpapalaki ng anak ko sa isang babaeng katulad mo! Yaya Minda, palayasin mo na ang babaeng yan at bililan mo na huwag nang babalik dito! Happy birthday sa aking BFF na fighter! Salamat, Mama G. Wow! Salamat. Tapos na siya sa mga pag-iyak na moment. Oh, ano yan? Bakit may paluha effect ka? Tears of joy ba yan? Siyempre, malungkot pa rin ako. Isang buwan ko na halos hindi nakikita si Emily. Si Edison naman, ayaw pa rin akong makausap. Ano pang silbi ng araw na to kung malayo naman ako sa mga mahal ko sa buhay? Well, wala akong clue kung paano kayo magkakaayos. Pasensya ka na sa akin, ha. Isa lang akong baklitang mababa ang lipad. Sige, ganito na lang. Hintayin natin ang regalo ko na magpapangiti sa'yo. I'm sure malapit na yun, Day. Ay hala, ayan na yata. Teka, sandali lang, ha. Diyan ka lang. Oh, eto na ang sinasabi kong regalo. Sigurado ko na maiiyak ka sa saya. Emily? Emily! Diyos ko! Ang anak ko! Akin ang anak ko! Emily! Anak! Miss na kita, Emily! Miss na kita, anak! Ang anak lang ba natin ang namimiss mo? Paano naman ang tatay? Flowers for you, Salve. Happy birthday. Edison? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ayaw mo na akong muling makita at makausap? Oo, sinabi ko nga yun kaya talagang nahihiya akong makipagkita uli sa'yo. Alam kong walang kapatawaran ng mga sinabi ko sa'yo. I'm sorry. Sobrang galit lang ako ng mga oras na yun dahil inatngat ng selos ang dibdib ko. Pero malinaw na sa akin ang lahat, Salve. Kinausap ako ni Roy at ni Bianca. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko lahat yun dahil naniwala ako. Sana mapatawad mo pa ako, Salve. Sana'y pumayag kang magsama tayo ulit at
magsimula ng panibagong buhay kasama ang anak natin. Pangako ko sa'yo, hindi na tayo maghihiwalay. Please, patawarin mo na ako. Oo, Edison. Pinatatawad na kita. Wala naman kasing mahalaga sa akin sa mundong ito kung hindi ko yung pamilya ko. Salamat. I missed you, honey. Teka. Paano si Mama? Baka lalo siyang magalit sa atin. Si Mama? Nandyan siya sa labas. Hindi makapasok dito para batiin ka at humingi ng tawad. Nahihiya yata. Ano? Nandito siya? Nasaan? Mama! Bakit nandyan po kayo sa labas? Dito po tayo sa loob. I'm sorry, Salve. Nagising na ako sa katotohanan na ikaw na ngayon ang priority ni Edison at ng inyong anak. Sana'y patawarin mo ako. At sana'y huwag niyong ilayo sa akin ang aking apo. Mahal na mahal ko si Emily. At para sa kanya, nakahanda akong magpakabait ng husto, Salve. Kaya sana patawarin mo na ako. Pangako ko sa'yo, babawi ako. Hindi lang bilang isang mabuting biyenan sa'yo, kundi ako na rin ang mag-aalaga sa'yo.